comparative policing and CFLM 1 and 2. Ang tanong po dito ay 20. Yung madami. Kaya po ako ay naghapol nito. Ayan po yung outline, the theories. 4 po yan. Explain and classify the models of policing. Nandito po ito. Ito po lahat ng ito mapangitin ko. Nandito. Recall and appraise multicultural policing. And then, Philippine policing, extradition treaty, and agreement on law enforcement cooperation. Yan po, nabuo po yan sa 20. Kaya po, hinabol ko kasi 20, sayang po ang 20. Hindi ko na po kakuha ninyong ibig sabihin ng comparative policing. Pag sinabi po natin comparative policing, simple lang po yan. Tumutukoy po yan doon sa similarities and differences. Lamang po tatandaan mo dyan. Similarities and differences of one police system with that of the other. Ang purpose po is to discover insight, pananaw tungkol sa pagkakaiba. Also, tumutukoy po ito sa pag-aaral ng police organization, training in method of policing. 3 po yan. Yan pong iba't ibang organisasyon ng pulis sa mundo. Yun pong training nila na pwede rin po nating isama. Hindi lang training, pati po yung qualification and method of policing. Yan po yung ibig sabihin ng comparative police system. You don't have to bear them so much kasi wala po niyan sa TOS. Pakitanda na lang po yung multicultural policing. Pag sinabi pong multicultural, ang tinutukoy po dyan ay yun pong cultural relation, sabi po dyan, addresses problem concerning cultural relation. Ang ibig sabihin po niyan, we have to understand races, lahi, and ethnic diversity. Ethnic po ay yun pong traditional na sa kanila lang po yun makikita. Kaya po sabi diversity. Sir, bakit po pag-aaralan ito? Kasi ang pagpupulis po, tulad ng ibang bahagi ng gobyerno, ay bumabagay, sumasang-ayon doon po sa race sa kanyang bansa, sa race ng kanyang pinaglilingkuran, including their differences as an ethnic to the other. Ang ibig sabihin, kakaiba. Example, pulis sa Pilipinas. Kakaiba po yan sa pulis sa ibang bansa. Pero, ang mahalaga, matugunan ng pulis ang kanyang tungkulin. Pero mahalaga din po doon, kaugnay noon, ang pag-intindi sa racial and ethnic diversity. Reason po, ang pulis po kasi ay hindi pulis na ang babagay sa kanya o makikibagay sa kanya ay ang community. It should be the police system that should suit itself to the community. Hindi po pwedeng ang community ay sumunod sa pulis. Dapat po
ang pulis ang sumunod sa community. Reason, they are community servants. Then nandyan po yung International Criminal Justice Study and Description of the study of one's country's law, criminal procedure, and justice processes. Kaya pag sinabing international criminal justice, hindi lang po ito isa, kundi sa pangkalahatan. Mag-aaral po doon sa batas ng isang bansa sa kanila pong prosesong pangkriminal at justisya. Kaya po ang subject, comparative criminal justice, it is not only the police, but also the law that they enforce, including the criminal procedure or justice. Reason po, ang pulis po ang prime mover ng criminal justice system. Then transnational police, yan po yung policing that transgress from one country to another. Ayan po ibig sabihin at pagkakaiba ng transnational policing. Ang transnational po, pwedeng sa isa o sa dalawang bansa, sa tatlong bansa. Pero pag sinabi po natin international policing, majority po are part of this kind of policy. International affair yan. Hindi lamang po beyond national border. Pag sinabing national, transgress national border, yan po transnational crime. Pwedeng sa Pilipinas lang at sa Amerika ang police cooperation. Transnational po yun. Pero pag sinabi mong international, almost everybody, every country are part of this kind of policy. Ang example po, International Criminal Police Organization or Interpol. Yan po, international policy yan. Transnational po, Asianapol, Europol. Sila po ay limited country. And then global in scope, global policy yan. Yan po yung practice na gustong i-adapt ng Interpol. Yun pong global policy. That's not what it. Pag sinabi nating transnational, international, global policing, it simply means that the policing system have been observed in different parts of region of the world. Yan po yung ibig sabihin lamang yan. Yan po yung ibig sabihin. Hindi po ang ibig sabihin yan. Ayun pong policing na yon ay pumupunta sa iba't ibang bansa. But yun pong coordination lamang ang nagpapatuloy dyan from one country to another country. Kaya po, example po ng transnational sa Pilipinas, yun po Asianapol. Nagkaroon po ng paggawa ng krimen, nakapunta sa alinmang bahagi ng ASEAN nation, part po ng ASEAN or Association of Southeast Asian Nation. Matik po yun. Magkakaroon po agad ng working relation, working po ang Philippine National Police or NBI or PIDEA with another country. Yan po, matatawag natin na transnational policing. Kung yan po'y i-accept sa Interpol, ganyan din po ang ginagawa, yan po ay international policing. Kaya tumutukoy lamang po yan sa scope, but yung pong pamamaraan
ay isa. Ibig sabihin, it simply means mayroon pong cooperation. Then, nandyan po yung comparative criminology. Sinabi ko na po sa inyo yung similarities and differences. Comparative criminal justice system, I have mentioned this to you also. Yan po yung investigate, evaluate national system of justice in terms of countries, cultures, or institutions. Kasama po ang pag-aaral dyan, ilang po yan, kundi po kasama ng bata. Then international criminal justice, yan po yung study and description of one country's laws in relation to others. Kaya pag sinabing international criminal justice, yan po ay sa United Nations na pwede po nating isubmit doon ang isang katanungan or question na pwede po nilang bigyan ng desisyon. Kaya po makikita natin kung isigalot sa pagitan ng dalawang bansa or mamamayan ng isang bansa sa kapwa bansa, yan po ang mag-work out. Yun pong national criminal justice. Juris of community policing. Pakitandaan po, pag sinabi po natin good policing yan, hindi po nakalagay or nakalagay po good policing. Yan po kasi ang pananaw doon sa prinsipyo pagka-community policing. Marami pong nagaya pero yung problema po, hindi po makakapal ito. Pagka-comparative po, lahat po ngayon ay papunta sa community policing kasi yun po ang good policing. Kaya po pag kinumpare ngayon, ayun po, ang nag-i-exist sa mundo, pinakamadami gustong magaya ang Japanese police system. Yun pong approach na community policing. Kasi good policing system. Ano daw po ang tawag doon? Yan po yung theories of comparative policing na ang isang bansa will adopt a particular police system based on the theory of good policing. Yan po yung comparative policing or theories of good. Ano po yun, sir? Bahagi po yan ng global policing. Bahagi po yan ng international policing. Na yung quality, nakalagay po yan, and effectiveness are the main consideration sa pag-adapt ng isang bansa ng kanyang policing system. Yan po sabi, dominant ideologies of policing. Dominant ideologies of policing. Yan po ang ibig sabihin. Theories of comparative, main objective po niyan is to identify yung quality and effectiveness para po magkaroon ng pagbuo ng policing system na tatawagin pong good policing system. Good policing. Theories of comparative policing po, ayon kay Scheider, alertness crime theory. Maliwanag po, board question po ito. 4 po ang kukunin dito sa theories. Ano po, sir, ang alertness to crime theory? Ito lang tatandaan nyo. Pag ang mamamayan ay pag kami nangyaring krimen, ay magre-report agad sa pulis. Kapag nag-report sa pulis, nagdidemand siya sa pulis na siya'y maging masikap. Nagdidemand sa pulis na gumawa ng aksyon. Alertness yun. Yan po, sabi dyan, report more crime.
Yan po ang keyword. Demand effective, more effective at solving crimes. Kaya po pag ang mamamayan, tandaan po ito, may nangyaring krimen, sumbong sa pulis. Pagkatapos noon, tinawagan ng pulis, ano na pong nangyari sa Amerislamo? Ano na po yung ginawa ninyo dito? Yan po, alertness to crime theory. Sana po, madaling intindihin, when the peoples are aware, highly conscious po about crime, mangyayari po ito. Na kapag may nangyaring krimen, malaki, maliit, report siya sa pulis. Pagkatapos noon, magdi-demand siya sa pulis na siya ay maging mabuti o mabisa sa pagtugon sa problemang kriminal. Yan po ang ibig sabihin. Yun po ang keyword. Inyo lang pong gawan ng note. Report more crime, demand more effective solution to crime problem. Alertness po yun. Alertness po yun. Economic or migration, from the word migration, yan po ay unrestrained migration and overpopulation. Ano po yun, sir? Ang mamamayan, dahil may freedom po na mag-travel, lilipat siya doon sa mga sentro ng syudad. At dahil dito ay nagkakaroon ng overpopulation, dumadami po ang squatter area or squatters or slums and ghettos. Yan po, economic migration theory. Mapakadali po ng keyword, migration and overpopulation. See? Ano po ibig sabihin? Doon po mataas ang krimen. Saan po, sir? Sa ghettos and that of Islam. Doon sa mga squatter area. Kaya po, mula sa probinsya, pupunta na Maynila, wala naman po titirahan. Saan po pupunta yon? Yun pong mula probinsya, papuntang Maynila, migration yan. Kung wala po silang pupuntahan, pupunta sila. Dahil wala po silang pang upa sa bahay. Minsan ay walang maupahan, napipilitan silang sa ilalim ng tulay, sa tabi ng release ng tren, sumisingit. Ano daw po yun, sir? Crime is everywhere now. Maliwanag po, yan po ang keyword dyan. Yan po ay economic or migration theory. Apat po ha, dito sa ating pinag-uusapan ito, itatanong, demographic theory, visit. Demographic po ay ito ang prinsipyo, the greater the number of children, pag dami daw po ng bata, nagkakaroon ng baby booms, nagkakaroon po ng delinquent subculture. Mapakasimple pong lagyan ng keyword niyan. The greater the number of children, the more there is a chance for delinquent subculture. Kaya po ilalagay mo lamang, greater number of children equals delinquent subculture. Demographic po yun. Demographic po yun. Demographic po ay yun pong status ng tao. Okay. Status. Lagyan po ng notes para madali. Hindi po, wala na pong panahon para magsaulo. Opportunity theory. Ang opportunity, yan po, dahil mataas na po ang standard of living, ang tao po nagiging careless. Nagiging careless. Bakit po, sir? Dati-dati, ang nagtatrabaho,
lalaki lang. Dahil sa ngayon, mataas na po ang pamantayan bago ka mabuhay. Kailangan mo ng madaming pera. Ano po yun, sir? Siya, si magulang, dati isa lang nagtatrabaho, ngayon po 2 na. Nagkakaroon na po ng carelessness on their part. Saan po, sir? Sa belonging sa gamit. Walang tao lagi sa bahay. Ayan na po yun, sir. Yan na po. Keyword, opportunity to commit crimes multiply. Keyword po yan. Dahil daw po mataas ang standard of living, madami na pong nag-aabala sa pagtatrabaho para mataas ang pamumuhay nila o pamamaraan ng pamumuhay, nagiging careless sila sa kanilang ari-arian. Yan po, opportunities to commit crime multiply. Yan po ang ibig sabihin ng opportunity theory. Tandaan po ng keyword. Deprivation theory ay siya, katulad din po noon, katulad po yan ng strain theory. Ano po ang deprivation, sir? Mataas ang expectation. Mataas ang expectation. Ano po nangyari, sir? Nagkaroon ng unrealistic expectation. Eh bakit po, sir? Mataas ang expectation, pero ang kinahinatnan, yung kanyang expectation ay hindi naging makatotohanan. Para lang pong diyan ko po pwedeng i-associate maganda sa picture, sa totoo, hindi. Ano po yun, sir? Hindi sa tao, ha? Sa restaurant, tiningnan mo doon sa kanilang minubok. Eh pagkakadami, kaganda, kadami, parang kasarap. Nung idating sa iyo, kaunti lang. Ano po nangyari? Nabibigo ka. Nabibigo. Yan po ang tsuri ng deprivation. Napapagkaitan po ng kanilang expectation ang tao. Kaya sabi diyan, it holds that progress come along with rising expectation. Mataas po ang kanyang inaasahan, pero yung kanyang pangarap mataas, pero yan po, yung nasa baba, para pong strain ito, yung nasa baba, unrealistic expectation. Hindi po nila nakakamit ang kanilang high expectation. Unrealistic po ito. Samantalang yun pong nasa itaas, yun pong mayayaman, yun po, lalo pang yumayaman. Kaya po makikita mo, deprivation na ito, conflict theory pa ito. Pakitandaan po ng keyword, rising expectation results unrealistic expectation to those who are poor, nasa bottom. However, yun pong mayayaman, they attain their expectation so fast. Yung mayayaman, mabilis nilang nakakamit ang kanilang expectation. Kaya po, sino po nadideprive nung nasa bottom? Yun pong nasa bottom. Ano po yun, sir? Nagre-result into crime. Nagre-result into crime. Modernization theory. Ano po yun, sir? Habang natagal, ito po yung pananaw. May problem po sa society. Yan po. Of becoming too complex. Nagiging masalimuot po ang buhay sa lipunan. Ano po yun, sir?
nadami po ang mga tao nawawalan ng values and standard. Maliwanag po yan. Loss of values and standard. Yan daw po ang nagiging dahilan ng krimen. Yan po, theory yan ni Durkheim. Yan po yung Anomaly and Xenomaly theory. Ano po yun, sir? Yan na po, lack of social cohesion on values. Magkakasalungat na po, wala na pong pagkakaparehas ang kultura o pagpapahalaga ng tao. Eh bakit po, sir? Ito po, progressive lifestyle and norms. Ano po nangyari? Keyword. Disintegration of older norms. Ibig sabihin ng modernization, progressive lifestyles equals disintegration of norms and values. Keyword po yun, ha? Progressive lifestyle equals disintegration of norms and values. Sana po okay yon. Sana po madaling maintindihan. Home rule, yan na po yung pananaw sa England at sa US. Ito. Na ang pagpupulis po, keyword po, servant of the community. Keyword po, police is the servant of the community. Okay. Ito po ang keyword. Effectiveness of police depend on the express wishes of the people. Maliwanag po, ha? Effectiveness of the police depends on the express wishes of the people. Yan po ang home rule. Ang nagtayo po niyan ay yung pong father of modern policing. Si Robert Peel po ang nagtayo ng home rule theory of policing. Na ang pulis po should consider themselves as what po? As servant of the community. Kung magkagayon po, ang kanilang effectiveness depends on the wishes of the people. Keyword po yan, keyword. Kaya masasabi mong ang pulis ay epektibo kung napapagtagumpayan po niya natuparin ang mga kagustuhan ng mamamayan. Yan po ang home rule. Yan po yung nagsimula sa England. Binanggit ko sa inyo kung sino. Si Robert Peel. Inadapt na US. At yan po, gusto ring i-adapt ng Pilipinas. Sabi kong gusto, kasi we have to adhere to the principle of servant of the community. Continental, binanggit na po natin ito sa France, sa Italy, sa Spain. Policemen are servant of higher authority. Ang pinoproteksyon na ng pulis, hindi ang mamamayan. Ang pinagsisilbihan ng pulis, hindi mamamayan. Yun po, higher authority or top level officials of government. Okay. Sila po hindi nagsiserve sa community, nagsiserve sila doon sa higher authority. Keyword po yun. Keyword. Saan po yan nagsimula? France, Italy, and Spain. Kaya nung tayo
ay nasa ilalim ng mga Spaniards na nagpiprevail sa ating continental. Kaya yung Guardia Civil sa mga literatura ni Rizal sa kanyang No Limitang Here, ipinakikita doon ang masamang image ng Guardia Civil kasi sila'y nagpoprotekta sa Spanish government. Kasi yun po doon nag-exist. Doon po yan nag-exist. Binanggit ko ito sa inyo doon sa Leia. Number of arrest, keyword po yan, effective ang pulis. Maliwanag po ha. Madami ang pag-aresto sa continental or old policy. Efficient or effective ang pulis. Sa modern po, absence or lesser occurrence of crime. Absence or lesser occurrence of crime. Yan po, efficient ang pulis. Effective ang pulis. Pakitandaan keyword yan. Continental or old policing, efficiency, number of arrests. Modern policing, absence or lesser occurrence of crime. Kaya po ang police omnipresence ay tool po sa crime prevention, sa modern policing. Ano po yun, sir? Sa continental kasi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sorry for this word, sa continental, kaya ang Pilipinas ay sinasabi kong hindi pa po siya nasa home rule. Bakit po, sir? Ang home rule, modern policing yan. Ang continental, old, nakalagay naman po dyan. Ay sa old po, ang pulis nasa istasyon, nasa tabi ng patrol car, nasa outpost. Ano pong ginagawa, sir? Nag-iintay ng tawag mula sa community. Tawag po ng insidente or krimen. Siya tatakbo po ang pulis doon. Ano po ang basihan sa response ng pulis para masabi siya efficient? Response time. Maliwanag po sinabi ko? Response time. Gaano kabilis ang pulis pag dadating sa reported na insidente. Pag ay dumating ng ilang minuto, sasabihin ng mga taong bayan, kagaling ng pulis, alertong-alerto. Yan po kasi ay old. Yan po kasi ay old. Ay sa modern po, sir, hindi po yan ang practice. Ang pulis, regularly patrolling. Kaya sinasabi ko ito, ganyan baga sa Pilipinas. Kung ganyan po, we are in a modern system. We are in, tanda po ito, community policy. Pero kung hindi po, at nag-iintay din lang ng tawag ang pulis, hindi yan modern, naka-old yan. Sa old po kasi, number of arrests. At punishment po ang instrument ng crime control. Maparusahan ang gumawa ng krimen. Sa modern po, sir, dapat kakaunti o walang krimen. Ano po ang pamantayan para ito mawala? Police omnipresent. Yun pong police officer who is regularly performing his beat assignment. His beat assignment. Kaya po magkaibang-iba. Sa old policing, hayahay ang buhay ng pulis. Naghihintay na lang ng tawag. Sa modern po, maghapon ang patrol officer ay hindi nakakapagpay. Kaya po makikita natin ang pagkakaiba. And you will now be the decision maker. Ang pulis baga sa Pilipinas ay nasa old or modern.
Deviance po, pag sinabi pong deviance, yan po ay tumutukoy sa mga bata. Yan po, pag sinabi nating deviance, yan po ay modern police function. Ano po yung sir, sa tawag doon sa ating organization? Juvenile po. Kaya po, yung juvenile, yan po yung deviance control na tinatawag na kung saan ang pulis, hindi lamang po ang adult offender ang kanyang function, kundi function din po niya ang juvenile control. Yan po ang deviance. Kaya pag pinag-aralan mo sa juvenile delinquency, kalimitang ginagawa ng mga kabataan ay tinatawag nating status offenses. Masama kasi minor de edad sila. Matanda po, sir? Hindi. Hindi. Yan po yung deviance control. Ang pananaw po, sir, dyan, sa deviance control. Sa deviance control po, ang pananaw, pag yung mga bata ay nawala sa lansangan, kakaunti ang future criminal. Kakaunti, inadapt po yun sa Germany, sa China, at sa Japan. Ang opposite po niyan, civil order control. Maliwanag po ha. Deviance sa kabataan, sa mga minor offenses. Sa mga minor offenses. Ang pananaw, pag yung kabataan, pagka yung mga kahit adult, gumagawa ng minor offenses, napipigilan mo sila doon, ang pulis po ay magiging efficient or effective. Mababawasan po niya ang future criminal. Ang civil disorder po, ang civil order control po, ang pulis ay regular street police. Laging nasa labas ng istasyon. Laging nasa labas ng istasyon. Ano po yun, sir? Pag nakita ng mamamayan ang pulis nandoon, magkakaroon ng civil order or tamang kaayusan. Okay? Tamang kaayusan. Ay din po sa deviance control, ari po. Ang mission po niya ay reinforce values and laws. Palakasin po ang community values at ang batas. Sa civil order control, it is not that point. Ang kanyang binibigyan ng pananaw ay regular street police doing omnipresent. Doing omnipresent. Yan po ang civil order control. In comparison with deviance control. Sir, ang Pilipinas po, dito po tayo susunod sa England at US. Ang deviance po kasi, Germany, China, and Japan. Hindi ko na po ito didiscusin. Masyado po itong sinauna. Pag sinabing Norman period of policing, yan po, William Norman. Si Norman po, ang hari noon. Okay, maliwanag po. Kaya po ang uri ng policing niya ay tinawag na Norman period o policing system. Ay ano po yun, sir? Yan po, military ang pulis. Military po ang pulis. Sir, meron pa pong bansang ganyan? Opo, France. Doon po sa mga liblib na lugar, ang nagpupulis po doon ay mga militar. Kaya po makikita ninyo, hindi po yon luma.
na hindi na nag-i-exist ngayon. Hanggang ngayon meron pa rin po niyan. Nung kanya pong i-invade ang England, military regimes of conquerors and dictators become to change the concept of crime being committed against the state. Ang ibig sabihin po, nung po yung Norman William, ang kanya pong pananaw, ang paggawa ng krimen ay laban sa Estado. Laban sa Estado, hindi lamang sa biktima. Ang reason po, sir, kasi ang nilabag niya ay batas ng Estado. Yan din po ang tsuri natin. People of the Philippines against the accused. Yan po ang pananaw natin. Yan din po ang pananaw, bakit prosecutor? Public prosecutor ang nagtatrabaho sa prosecution ng krimen. Ito pong si Sir Reeve, yan po ay military. Ang pinuno po niya, tinawag po Reeve or Hetman or Lieutenant of the Army. Or Lieutenant of the Army. Ano po yun, sir? Diktador. Ano po yun, sir? Norman period of policing pa rin yan. Binanggit po dyan, constable po, constabule or keeper of the force. Yan po ay ni-assign doon sa Europe, England po, para po tumulong, sabi po doon, sa bawat village. Sa bawat village. Yan po nagsimula ang salitang constable. Yan din po nagsimula ang salitang sheriff. Ang sheriff po ay peacekeeper din. Pero iba po ang nature ng kanyang trabaho sa hukuman. Ang constable, sir, sa community, yan po ang sheriff, kung tawagin. Traveling judge, from the word itself, traveling, siya po yung sabi doon, being judged by the sheriff and tasked to travel through and hear cases. Siya po yung judge na nagtatransfer mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar para tuminig ng kaso. Then we have lehes and resi. Yan po yung period. Ang offenses po ay classified against the king. Ang krimen, pag nagawa mo, hindi po laban sa Estado, laban sa hari. Ito po ang naging magandang epekto. Policeman becomes public servant. Yan din po ang nag-introduce ng citizen. Keyword po yan, ha? The lehes and resti. Ang pulis, sabi po dyan, ay public servant. Ang krimen nagawa laban sa hari at sa biktima, yung individual. Diyan din po na-develop ang salitang citizen's arrest. Diyan din po na-develop ang salitang citizen's arrest. Pakitandaan po na ito po'y nakabase sa socio-cultural and historical background of country. Yun pong pagpopulis na watchmen or bellmen sa panahon ni King Charles. Ano pong tawag? Keeper of the peace. Maliwanag po yan. Keeper of the peace. Sino po sila? Guard on bridges and gate. Bakit po, sir? Yan po kasi nung araw uso, dahil hindi pa naman uso ang sasakyan,
kalimitan ay horse-driven vehicle, hinihila ng kabayo. Ang bawat bayan po nilalagyan ng bakod, pintuan ang kalsada. Kaya po may gwardiya doon. Ang tawag po sa kanya, keepers of the peace. Keepers of the peace. Siya po ay parang gwardiya sa establishmento. Lahat ng tao na papasok, i-check niya. Lahat ng lalabas, i-check niya. Yan po ang prinsipyo ng keepers of the peace. Sa panahon ni King Richard ng England, na sinundan po ni King Charles. Bibilisan ko na lang po kasi history naman ito. Yan na po, nagsimula na po ang parliamentary democracy na ang mga politiko'y ibinoboto na ng mamamayan. Then, policing by consent. Models po ito. Models, meron po ditong tanong sa board exam. Models of policing. Policing by consent. Ari po, bakit po sir, policing by consent? Yun pong power ng police. Keyword po ito, come from the common consent of the public. Paliwanag po yan. Ang kapangyarihan po ng pulis ay nanggagaling sa pahintulot ng publiko. Yan po ang policing by consent. Policing by consent. Kaya po, kailangan mo makahingi ng approval, respect, and affection of the public. Maliwanag po yon. Diyan din po isinilang yun pong public cooperation with the police. Public cooperation with the police. Yan po ang policing by consent. Policing by law, ito po nasa baba. Policing by law, yan po ay batas, hindi po consent ng mamamayan. Batas na may iba't ibang uri po. We have centralized. Serve between policing by consent and policing by law, which is now in existence. Policing by law. Lahat na pong policing, itinayo ng batas. At yung batas din pong yon ang nag-govern sa kanya. Policing by consent, sa tao ka kukuha muna ng approval. Dito po, policing by law, nakalatag na ang batas. Yan na po ang pagsisimula na bago bumuo ng pulis, may kailangan po ay may batas. Tulad po ng ating 6975. Kasi we are now on the era of policing by law. Then classification po ng policing based on command structure, centralized. Keyword po ha. Decisions ay made by person at the top of the organization. Isa lamang po ang nagdidesisyon at pinagmumulan ng pahintulot. Yung pinakamataas sa organization. Ang tawag po, centralized. Ang tawag po, centralized. Decentralized po, yan po, ang decision making, yan po, tatandaan mo lagi, throughout the organization. Nakalatag po ang decision making sa kabuuan ng organisasyon. Kaya po sinasabi ng iba, ang Pilipinas daw po, decentralized. Because of what? Pinag-aralan natin. The powers of the chief of PNP have been delegated to different regions, to different provinces, cities,
and municipalities. Kaya daw po ang Pilipinas ay centralized ang form ng pagpupulis. Single or singular. Ang single or singular po ay one person manage the incident. Yan daw po'y kalimitang makikita o ginagamit sa smaller single jurisdiction, sa maliliit na bayan. Sa maliliit na bayan. Pakitandaan po, centralized decisions are made by person at the top. Decentralized decision making is throughout the organization. Single, one person manage or coordinate the incident. Mahalaga lang siya o pwede lang siya sa maliliit na lugar. Singular police, halimbawa po niyan, Saudi Arabia, China. Nakalagay po dyan na, halimbawa, Saudi Arabia, China. Tandaan mo po rin ha, kung anong keyword ng singular police. One person, coordinate the incident. Decentralized decision-making is vested throughout the organization. Centralized, top of the organization. Keyword po yan. Ang singular po, isa lang pong pulis. Isa lang po ang commander. Example po, po yan. Single force under single commander. Keyword po yan dyan. Single force under single commander. Singular or single. Single. Policing po yun. Saudi Arabia, China, halimbawa po yan, multiple model of policing. Multiple po, may iba't ibang police forces. May iba't ibang police forces. Example po dyan, India. Example po dyan, France. Ay bakit po ang France? Ang France po kasi ay may dalawang national police. Ano po yun, sir? Police Nationale. Yan po isa syudad. At ang sa probinsya ay Gerdan or Gendarmerie Nationale. Kapag po sa syudad, Police Nationale. Kapag po sa rural areas, uliblib, Gendarmerie Nationale. Yan po sa France. Ano po yun, sir? Multiple. Sabi po dyan, type of policing. Multiple. Mayroong sa Pilipinas, sir, sa atin, ano pong uri tayo mayroon? Tayo po mayroon decentralized. Hindi tayo singular. Iisa na mumuno at nagdidesisyon. Meron pong uri, multiple policing. Ano po yun, sir? Opposite ng singular. O maliwanag po ha? Opposite ng singular. Ano po yun, sir? Mayroong dalawa, tatlong police forces sa isang bansa. Binanggit ko sa inyo, France. Ang binanggit yan, India. Yan po ay multiple. May dalawang uri, multiple coordinated. Ano po yun, sir? If the police forces have well-defined territories, yan po. Well-defined territories. Pakitandaan po nito, they have their own function.
which do not overlap. Yan po, multiple coordinated. Ang coordinated po, sir, in case, if the case is reversed as in India, yan po, keyword po, overlapping jurisdiction. Ano pong ibig sabihin nun, sir? Multiple coordinated. Yun pong trabaho ng isang pulis, may hangganan. Hindi siya makakaabot, makakalampas sa isa pang pulis. Yan po, multiple coordinated. Ang uncoordinated po, sir, siya, salasawag sila. Yung trabaho ng pulis, gagawin pa rin po ng ibang ahensya ng gobyerno. Ano po yun, sir? Multiple uncoordinated. Nag-o-overlap. Keyword po yan. Nag-o-overlap ay nagsasapawan sa kanilang kapangyarihan. Madami po sa mundo, multiple coordinated. Multiple coordinated. France po is a typical example of multiple coordinated. Pag sa syudad, Pulis Nasyonale. Kapag sa response sa rural areas tulad ng probinsya, Gendarmerie Nationale. Hindi pwedeng magpangsyon doon ang Pulis Nationale. At gayon din naman po ang Gendarmerie Nationale hindi pwedeng pumunta saan po, sir? Doon po sa syudad. Hindi po pwede. Kaya po ang France ay typical example of multiple coordinated police. There are three acknowledged eras of policing: political era, professional or reform area, at yan po binanggit ko sa inyo, the community policing era. The community policing area. Coordinated, centralized policing system. Pag sinabi po natin centralized, binanggit na po natin ito, the man on top shall make decision. Yan po. Yan po katangian yan, highly organized, centralized command. Ang utos nagbumula lang sa itaas. Example po, Chile, Indonesia, Kenya, Papua New Guinea, Thailand, Uganda. Sila po ay coordinated, centralized policing system. Pakitandaan po, highly organized, having centralized command police. Ang opposite po, binanggit natin kanina yan, decentralized. Decentralized. Ano po yun, sir? Yun pong police administration and operation are independent from one another. See? From one state to another. See? Kaya po makikita ninyo, yun po nagpapatakbo sa pulis sa Pilipinas, NAPOLCOM. Ang operation, PNP. See? Ang PNP divided into different regions. These regions are independent from one another. Therefore, ang Pilipinas po decentralized command structure of law enforcement. Binanggit rin po natin kanina sa decentralized. Decentralized, one officer at the top will make decision for all. Dito po sa decentralized, kaya po sinasabing ang Pilipinas ay decentralized. Ang nagde-decide ay ang whole organization through delegation of authority. Then nariyan po ang different types of policing model. We have reactive. Pakitandaan, baka ipagmat sa inyo, pahirapin.
Reactive po. Tandaan mo ito. Binanggit ko ito sa inyo kanina. Old policy ito. Ano po yun, sir? Yun po, nakatayo doon sa kanto o nakasakay sa patrol car o nasa estasyon, nag-iintay ng tawag. Kaya po, yun po, keyword, police response to a call. Maliwanag po yan. Paano mini-measure ang efficiency ng police? Response time. Maliwanag, lagyan mo ng note, response time. Gaano kabilis dumating sa crime scene ang police. Yan po, reactive, traditional, old policing. The community-based oriented policing or COP. Kaya sa Pilipinas ang tawag PCP, Police Community Present. Bakit po, sir? Ang gustong i-project ng Pilipinas, we are adhering to community-oriented policing. Ano po ang keyword niyan? Ari po, police, building ties, and working closely with community. Keyword po yan. Ang pinakasikat yan sa Japan, the Koban policy. Ang opposite ng community-oriented, POP, problem-oriented policy. Ano po yun, sir? It emphasizes on trying to prevent crime from happening. Maliwanag po yan. Kaya po, ang tingin sa pulis ay detective watching crimes. Kaya po sabing problem-oriented, ang tuon niya sa problema. Kaya kung may problema sa krimen, yun ang susolusyonan niya. Yun ang gagawin niya ng paraan para huwag uling magawa ang krimen. Problem-oriented. Problem-oriented. Maliwanag po yan. Reactive, traditional, community-oriented policing, and problem-oriented policing. Extradition law. Extradition. Nga kukunin, ani? Ang Pilipinas po ay mayroong extradition treaty sa US, sa Australia. Specific naman yan, mayroon pa namang iba. Ano po ang extradition? May nagkakagawa ng krimen sa Pilipinas, pumunta sa Amerika. Nasampahan na reklamo ang gumawa ng krimen. We can ask the help of the United States of America to arrest that person who committed crime in the Philippines and bring him or her in our criminal justice system for trial. Ang extradition po ay kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, hindi lang Pilipinas, ng tatlong bansa, na tuwiran po silang nagkasundo na magtutulungan sa mga escapees or fugitives from justice. Paano po yun, sir? Ang gagawin niya, kung mayroong mamamayan siya, katulad po ng mamamayan ng Pilipinas, nagtago sa Amerika, pagkatapos gumawa sa atin, yan na po ang Philippine government through the Department of Justice will file an extradition request. Tawag po na extradition request sa US. Magkakaroon po ng extradition hearing and investigation and hearing muna. Investigation muna and hearing. Saka po yun ibabalik sa ating bansa. Hindi po yun automatic na si Juan de la Cruz
nasa inyo. Criminal yan sa amin. Pwede kang hulihin mo na. Hindi po. May extradition process po ito. May due process. Marami na po itong resulta po. Maraming kano na nagtatago sa Pilipinas na gumawa ng krimen sa kanyang bansa. Yan po, hinuhuli yan sa pamamagitan ng extradition treaty. Mas iba po yon sa Interpol. Iba po kasi sa Interpol po, red notice. Dito po, basta nakita ng Amerika o ng Australia na ang Pilipino nagpunta sa kanya ay nakagawa ng krimen, may probable cause, siya huhulihin nila yung dadalhin sa Pilipinas. Kakaiba po yan sa Interpol. Kakaiba po yan sa Interpol. Ito po very specific. As a matter of fact, pwede pong pagkasundot ko ng krimen ang coverage nito. Kaya po sabi dyan, ang extradition ay removal of an accused. Keyword po yan, from the Philippines. Yan po. Placing him at the disposal of foreign authorities. Ang huhuli tayo. Tayo din po ang magpapadeport. Pasaan po, sir? Papunta sa ibang bansa. Pwede ka pong sunduin yan. Opo, pwedeng sunduin yan ng law enforcement authority mula sa ibang bansa. Pagsakay sa eroplano, sila na po mag-i-escort. Pero habang nasa Pilipinas, ang mag-i-escort, Pilipino police officer. Pero pagdating sa eroplano, ang katabi niya doon ay yun pong humingi ng extradition. Pakitandaan po nito, ang requesting country ay foreign country or government. Ito po yung batas doon. PD 1069. Foreign diplomat. Ito po yung senaryo. Any authorized diplomatic representative of the requesting state or government and recognized by the Secretary of Foreign Affairs. Sabi po dyan, sila po'y i-consider. Nakalagay po sila dito. Sila po ang i-consider na mag-file o magtampa ng request for extradition sa DFA. Maliwanag po hindi po sa police ito, hindi po sa justice. May papel po ang justice, opo, later. Pero ang file po ng extradition sa Department of Justice. Maliwanag yan po ang proseso, huwag na po yung aim na yan. Yan po. Different example of treaties sa Pilipinas. Paris Agreement. Yan po. Protection of Industrial Property. 1991 Paris Peace Agreement. Yan po. Nuclear Test Ban Treaty. Patent Cooperation. Yan po yung Australia sa Visiting Forces Agreement. Philippine-United States Visiting Forces Agreement. Okay. Sources of Philippine Extradition Procedure. PD 1069. Saan daw po tayo may extradition treaty? Indonesia, US, Hong Kong. Yan po, ito ibinatay ang PD 1069. Procedure po, pakitandaan ito. Ito naman lang ang pwedeng palabasin nila. Yung requesting country through its diplomat. Ang diplomat po yung kanyang ambassador na nasa Pilipinas. Gagawa po sila ng request papunta sa Secretary ng Department of Foreign Affairs.
Ano po ang dapat isama? Original or an authentic copy, decision or sentence? Decision or sentence. Then, criminal charge and warrant of arrest. Maliwanag po ha. And warrant of arrest. Tatlo po ang isasama sa request. Decision, criminal charge, warrant of arrest. They should accompany the request for extradition. Sino po ang magpapile nito at saan ito ipapile? Ipapile ito sa Pilipinas kung yung mamamayan ay hindi Filipino citizen. Dadalhin po ng foreign diplomat, yan po yung ambassador or their equivalent. Yung nasabing request sa Secretary ng Foreign Affairs. Dapat po may kasama na decision or sentence, original or authentic. Pagkatapos po, criminal charge and warrant of arrest. Yan na po a recital of the acts for extradition request. Ano po yun, sir? Name, identity of the accused, whereabout in the Philippines, acts and commission, time and place of commission. Ay ano po ito, sir? Ito po, yun pong report, para pong report kasama narration na kasama ng request. Ano po yun, sir? Sino? Anong pagkakakilanlan? Saan siya nasa Pilipinas? Ano ang inireklamo na kaso laban sa kanya? Kailan at saan ito nagawa? Bukod po yan sa sir saan? Decision of the or sentence of on criminal charge, warrant of arrest, yun po ay bukod pa ito. Ito po, recital. Meaning to say, report. Na nakalagay ang pangalan at pagkakakilanlan ng akusado. Saan siya naroon sa Pilipinas? Ano yung acts or omission ng basehan ng kanyang reklamo? Kailan at saan ito nagawa? The text of the applicable law or the contents of designation of the offense by law. That document information support for the request. A request for extradition, yan po, does not require there is pending case against the expedited. Issuance of warrant is sufficient. Maliwanag po ha. Ang mahalaga, warrant of arrest. Kung may ini-issue'ng warrant dyan, pwede na po yung maging basihan ng paghingi ng extradition mula sa Pilipinas. In case of urgency, requesting state may pursuant to relevant treaty, while the same remains in force or request for provisional arrest. Maliwanag po ha. Pag sinabing provisional arrest, yan po yung kailangan kasi baka makatakas pa ng panibago
Maliwanag po yan, baka makatakas pa ng panibago. Urgency connotes, yan po, relating to the nature of the offense. Terrorism example. Yan po. And then, yan pong prospective extradition may flee or escape. Yan po, pwede po magkaroon ng provisional arrest. A request for provisional address shall be sent to, tingnan po ninyo ha, NBI, hindi po police. NBI, sa kanya po ibibigay yan. And then, director ng NBI, acting on itself upon receipt, request immediately. Sabi po, secure a warrant for the provisional arrest. Saan daw po magkakaroon? Kasi wala pong pwedeng arrestin sa Pilipinas ng walang warrant. Ay kung yan po'y provisional, wala pong warrant sa ibang bansa. Tayo po ang magre-request niyan sa Regional Trial Court. Sino po magre-request? Yun po, director noon pong National Bureau of Investigation. If the period is within the period of 20 days after the arrest, the Secretary of DFA has not received request for extradition, yan na po, the accused shall be released. Maliwanag po yan ha. Hinuli natin kasi nag-request ng provisional arrest. Bakit nagkaroon ng provisional arrest? Mapanganib ang kriminal. Mapanganib. Tulad ng isang terorista. Makakatakas siya pag hindi agad siya na-aresto. Ang hihingi ng warrant of arrest sa hukuman sa Pilipinas ay ang NBI. Pagkatapos po, tandaan po niyo ito, na mahuli siya at sa loob ng 20 araw ay walang naipadala sa atin ng request extradition kasama ng mga dokumento na binabanggit dito, i-release na po siya. Sana po maliwanag ito. Released from provisional arrest, yan po. Does not mean na hindi na po siya pwedeng ma-arrest, huli at magkaroon ng extradition. Maliwanag po yan. Tayo ga po, sir, nagamit din yan. Opo, meron tayong ginagamit na ganyan, yung mga kriminal sa Pilipinas na punta sa US. Pero may mga pagkakataon din po, nabibigo tayo. Bakit po, sir? Hindi po nakita ng Amerika, kahit may warrant sa Pilipinas, yun pong tinatawag natin na malakas ang ebidensya laban doon sa tao. Then, determination. Pakitandaan po ha, is ibinigay po sa DFA a request for extradition. Yan po, ang titingin dyan, kung yan ay tama ang requirements, ay DFA. Kung complete ang document sa requirements. And then, require documents to be certified. Sila din po dyan. And then, determine that the request is not politically motivated or for military offense. Ano po yun, sir? Pag politically motivated, kaya lang pinaparesto ay kalaban sa politika, hindi po yan magiging subject ng extradition. Yan po, binabanggit ko sa inyo. In the past, meron tayong mga ganyan. Pero hindi yan inaksyonan ng Amerika kasi nakita nila politically motivated. Ano po ang papel ng Secretary of Justice? Unless it appears to the Secretary that request fails to meet the requirements, he shall forward the request sa Secretary of Justice. Maliwanag po yan. Pagkatapos po na ma-determine ito. Pagkatapos ito yung ma-determine ng DFA, nakita niyang kompleto na, ililipat na niya ang papel sa Secretary of Justice.
then the attorney so designated, magdi-designate po ng lawyer ang Secretary of Justice. Yan po, yan. Designate and authorize an attorney. To what po, sir? To file written petition with the proper court. First instance po yung regional trial court, ha? Of the province or city having jurisdiction of the place. Dalhin po, sir, kung saan naroroon yun pong foreigner na subject ng extradition. Ano pong gagawin, sir? Extradition hearing. Extradition hearing or proceeding. Saan po, sir? Regional trial court. Kung saan naroon yun pong alleged fugitive from justice. Ipile na po sa hukuman siya, magkakaroon na po ng hearing and decision. Maliwanag po, ha? Hearing and decision regardless of the subsequent whereabouts of the accused. Ano po, sir, ang ibig sabihin? Yung nasabing foreigner na subject ng extradition request, nung malaman niya, may ipinal sa hukuman kung saan siya nakatira, biglang lumipat. Hindi po magbabago ang jurisdiction to hear and decide ng nasabing regional trial court kung saan ipinal ang kaso. Yan po ang ibig sabihin dyan. Immediately upon receipt of the petition, the presiding judge shall, as soon as practicable, summon the accused to answer the petition on the day and hour fixed in the order. Sabi po doon, pwede pong mag-issue ng warrant po ang hukuman for the immediate arrest of the said offender or foreign offender that can be served anywhere in the Philippines. Pagkatapos po ng immediate arrest and temporary detention, yan na po, maghihiring na. Ang tawag po, extradition proceedings. Sino po gagawa? Regional trial court. Ulitin ko po ang proseso, ha. Ito po mahalaga nyo maalaman. Ipapile ng diplomatic officer ng bansa na nanghihingi na request ang request for extradition sa DFA kasama ng mga hinihingi na dokumento. Warrant of arrest, yun pong kaso, at saka yun pong lugar kung saan nakatira sa Pilipinas na sabing tao kasama ng kanyang pangalan with narration kung ano nagawang krimen. Pagkatapos noon, makita yon ng Department of Justice na kumpleto, ng Department of Foreign Affairs na kumpleto, ililipat na niya sa Department of Justice. Ang Department of Justice ay mag-a-appoint ng attorney. Yan na po, si attorney magpapile na po ng extradition proceedings sa regional trial court kung saan nandoon nakatira na jurisdiction o teritoryo ang nasabing foreigner. Basta yon ay natanggap ng hukumang yon, kahit lumipat ng tirahan ang foreigner, hindi ito magkakaroon ng epekto. Pagkatapos po noon, i-issuehan ng summon yun pong foreigner. Bibigyan po siya ng pagkakataon na mag-answer. Yan po. Answer the petition for extradition treaty. Pagkatapos po nito, magkakaroon na po ng determination. Mag-i-issue na baga ng warrant o hindi? Pag na-i-issue ang warrant, uhulihin po siya
para magkaroon ng temporary detention habang dinidinig ang petition for extradition. Yan po yung proseso. Hindi po madali pero nangyayari po yun sa atin. Sir, mas madali po ang mas madali po yung sa Interpol. Opo, madali. Kaya po ang iba hindi na nadaan dyan sa Interpol na lang. Ang kagalingan lang po nito, kumpleto po ang due process. Yan po, extradition hearing. The hearing shall be public unless the accused requests with leave of court that it be conducted in the chamber. Chamber po ay sa loob ng opisina. Baka po maitanong sa iyo sa CJS. Chamber po ay sa opisina. The attorney chamber ay yung pong unahan kung saan ang judge nakaupo. The attorney having charge of the case upon request represent the requesting state or government through the proceeding. Sino po yun, sir? Yun pong in charge na ini-appoint ng Department of Justice. The requesting state or government, yan po, may however retain private counsel. Should the accused fail to appear, or if he is not in detention, mag-i-issue na po ng warrant. Sino po ang hukuman? Ang hukuman. Pakitandaan po ha, sui generis, hindi criminal proceedings. Maliwanag po yan ha. Hindi po yan criminal proceeding, which will call for the guaranteed bill of rights ng akusado. He is not considered as an accused. Maliwanag po, hindi po ito magdidetermine kung siya ay guilt or not. Maliwanag yan. Yan po ang ibig sabihin ng sui generis. General po na paglilitis. Maliwanag po ito, general. It will not determine kung siya po ay guilty of a crime or not. Kaya po hindi ito ino-observe ang Bill of Rights ng isang foreigner. Binanggit na po natin yung atin pong pinaaniban Asianapol. Ito po yan. Sa United Nations po, yung mga tinitingnan po natin dito, yung mga batas, tulad po halimbawa ng human trafficking. Ano po yun, sir? Dahil tayo bahagi ng Palermo Convention, yan po yan. Kaya po tayo nagpalabas ng batas sa human trafficking. Maliwanag po ang sinabi ko ha. Sir, human smuggling o po gayon din. Dalawa po kasi yan. Ang isa po human trafficking. Ang isa po human smuggling. Pakitandaan po ha. Transnational crime po yan. Transnational crime po yan. Ang nakatitulo po na Convention Against Transnational Organized Crime. Huwag po magkakamali, baka hindi alam ng human trafficking ay transnational organized crime. Ang human smuggling is same. Then, ano pong purpose? Exchange of ideas lang po yan. Ano po ang Asianapol? Police professionalism. And, yan po ang sinabi ko. Cooperation po ng police work. Europol po yan. Ang kanya pong titulo ay Criminal Intelligence Agency. Maliwanag po ha. Ang Europol po ay European Union's Criminal Intelligence Agency. Pakitandaan po. Kaya po sila ay directed sa intelligence to prevent and combat international organized crime. Intelligence po, gathering of intelligence or pooling. Pooling is pagsasama-sama ng intelligence to prevent and combat international organized crime. Yan po, common ito sa Pilipinas.
International Association of Chief of Police. Ngayon lang po siguro ninyo ito o siguro sa klase nyo. Kasi kayo sanay sa Interpol, sa Sianapol, sa Europol. Meron pa pong isa, IACAP. Ay ano po yung set? International Association of Chief of Police. International Association of the Chief of Police. Ano po yun, sir? Para din po Asianapol. Professional Police Services. Yan po yung kanya. Ang kanya pong ini-enhance, Administrative, Technical, Operational Police Strategies. Yan po ang kanyang gusto magkaroon ng cooperation. And then yun na po, PNP. Hindi ko na po didiscussing yung PNP sa UN Peacekeeping Mission. Ano ko po, sir, ibig sabihin yan? Ang Pilipino pong pulis at militar, yan po parehas ay pinadadala sa ibang bansa para po mag-maintain ng peace and order. Example po dyan, ay diyan po sa Timor-Leste. Nung iyan po ay babago pang lalaya, nagpadala po ang UN dyan ng peacekeeping force. At Pilipino po ay isa doon sa grupo na ipadala dyan. Doon po sa Golan Heights, yan pinagkakaguluhan ngayon. Yan pong boundary. Golan Heights po is boundary ng Israel at ng Palestine. Yan po, meron diyang UN peacekeeping. Ay doon na to kung meron pa ngayon. Meron po diyang UN peacekeeping. Dati po may mga Pilipino dyan. Hanggang hindi, parang, I don't know kung na-recall dyan mga Pilipino. Kasi meron po diyang isang pangyayari na sila po ay parang Syria yata ang katabi ng Israel dyan. Ay sila'y sinugod nung mga nung mga grupo na hindi naman Israel. Ang utos nung commander ng UN peacekeeping na mag-surrender ang UN peacekeeper, huwag lumaban. Ano po nangyari, sir? Ay ang mga Pilipino lumaban. Kaya po nagkaroon ng isang record na yung lumaban ang naparusahan. Yung sumuko, hindi. Kasi ang order, sumuko. Yung Pilipino, parang colonel ang in charge sa kanila doon, ay hindi niya kinonsider ang pagsuko kundi sila'y lumaban. Diyan po, meron tayo diyan sa ganyang sitwasyon. At yan po, medyo malaki po ang kanilang allowance diyan per day. Ano po yun, sir? Hindi po kasama, sir, ang sweldo sa Pilipinas. Bukod po yung sweldo ng pulis, araw-araw po may allowance sila doon. Kaya po sa isang buwan, $1,000 ang tinatanggap ng isang peacekeeper. Kaya nung ay usong-uso, napakadami po ng pulis na gustong mapapunta dyan. Binanggit na po natin yan po problem-oriented policing, cooperative policing, community-oriented policing, and team policing. Ito po i-discuss natin ngayon. Yung pulis o yung problem-oriented policing, binanggit na po natin yon. Kung ano yon. Binanggit na rin po natin yon pag sinabing cooperative policing. Pakitandaan po na rin ang iba't ibang batas po sa police policing. Ito po, common law. Sa England po yan. Sa England, kaya po ang tawag dyan, English-speaking countries, ang ginagamit natin, kasama tayo dyan, ay Anglo-American Justice. Ang tawag po doon sa system na yan, common law system. Ano po yun, sir? Strong adversarial. Keyword po yan. And oral system of evidence. Maliwanag po yan, ha? Adversarial po, sir, nandiyan ang prosecutor, nariyan ang depensa. At sa hukuman, kalimitan ay
verbal or oral ang pagpipresenta ng ebidensya. Other term po dyan sa common law system, Anglo-American justice. Ang sunod po, civil law justice. Ano po ang civil law? Inquisitorial. Maliwanag po, inquisitorial system. Ano po yung sir? Less right. Sino po sir? Ang akusado. Kaya, ang tawag sa kanya ay continental justice o Romano-Germanic justice. Ayan po yung sir. Nag-exist kasi sa Roman at sa German. Ito po, inquisitorial. Kakaunti ang ibinibigay na karapatan sa akusador. Pero tayo po, we do not adhere to the civil law. We adhere doon po sa ang tawag ay common law system or the Anglo-American justice system. Ano po yun, sir? Dito lang sa atin, mahigpit ang paglalaban ng depensa at ng akusado. At nagre-rely sila sa oral system of evidence. Testimonial evidence ang ibig sabihin. Okay. Yan po common law system. Keyword po yan. Strong adversarial oral system of evidence. Keyword yan sa common law. Anglo-American justice. Whereas ang opposite niya, civil law. Inquisitorial with less right on the part of the accused. Keyword din po, gospel. Gospel po, aral ng Diyos. Other term po sa kanya, continental justice o Romano-Germanic justice. Socialist, yan po sa mga communist country. Communist country. Kaya po sabi dyan, distinguished by procedure designed to rehabilitate the offender. Iba po yung proseso sa socialist system. Yan po ay ang tawag ay Marxist-Leninist justice. Saan po nang exist yan? Sa Africa and some part of Asia. At saka po sa mga sa mga communist country, nag-i-exist po siya. Islamic system, ay alam na po natin kung saan nag-exist yan. Ano po yun, sir? Keyword po, natural justice or customary law or tribal tradition. Concept of natural, customary, law, and or tribal tradition. Kaya po makikita nyo, sa Islamic country, ang kanilang sistema ng pagpapatupad ng paglilitis, pagpaparusa, pagpapabago sa isang kriminal ay kakaiba. Hinahagupit pag Biyernes, inilalabas sa kulungan. Dinadala sa plaza, ang kanilang pagbitay ay in front of so many. Yan po yung Islamic system. Pakitandaan po ha. Yun pong una, yun ang ina-adapt sa Pilipinas. Yun po ang Anglo-American system. Anglo-American system. Ito po yun. Or the common law system. Ang sunod po, civil law system. Inquisitorial, less right. Yan po ay continental justice o Romano-Germanic justice. Socialist po, nag-i-exist sa communist country. At pag Islamic system, nag-i-exist sa Muslim countries. Natural, customary, or tribal tradition.
Then there are 4 types of multicultural po ha. Multicultural po communal. Ano po ang po yung communal? Yan po, ang batas dyan, hindi po nakasulat. Has little codification of law. Hindi po nagkaroon ng pagsasama-sama. Watak-watak ang batas. Saan po yan nag-exist? Africa, Middle Eastern, North America. Nag-exist po. Ano po ang uri ng parusa? Ito po, barbaric punishment. Harsh, barbaric. Malupit, hindi makatao. Pagpaparusa. Yan po communal. Ano po yun, sir? Kaya nga po communal, primitive. Tinauna. Ang sunod po, urban commercial. Yan na po, may negosyo na trade as essence of the system. Kalakalan po ang essence ng market system. Sila po, sabi po dito, on urban commercial civil law. Din po sila kasama. Are written down. Yan po, baliktad ng po-communal. Ang po-communal, hindi nakasulat ang batas. Hindi nagsama-sama ang batas. Dito po, mayroon na silang civil tinatawag. Magkakasama na po ito. Ang pulis po, specialized police. Pakitandaan po, ang punishment po, although nabawasan, pero harsh pa rin po ang iba. Ang iba naman lenient. Saan po nag-exist? Sa Europe. Sa Europe po siya nag-exist. Urban industrial. Yan po. Kanina po, trade is the essence. Ngayon po, goods and services. Ngayon na po ito. Sabi po dyan, they do not need government interference. Ano po ibig sabihin sa nito? Not only has codified the laws, ang ibig sabihin, kinodified it, isinulat, pinagsama-sama. But, hinihingi po ng batas magkaroon ng good behavior. Okay. Magkaroon ng good behavior. Then, ang police tinitrain na paano i-handle ang property crime. Okay. And the system of punishment is run by market of principles of creating what incentive. Ano po yung example? US, England, Pilipinas po dyan din. Eh bakit po, sir? Tingnan mo po ito. Pag kinulong ka, anong hingin sa'yo? Good behavior. Para magkaroon ng good behavior, anong gagawin sa iyo? Ari po. Ang mangyayari, bibigyan ka ng incentive or disincentive. Ano po incentive? It's good conduct time allowance, GCT. Yan po yan. Dala po yan ng mga Amerikanos. Parole po, dala din ng Amerikano sa Pilipinas. Probation, dala din ng Amerikano sa Pilipinas. Bahagi po yan ng urban industrial society. Pakitandaan, po communal, traditional, old system. Punishment is harsh. Urban commercial, ang batas, may civil na. Civil. However, punishment is inconsistent. Sometimes harsh, sometimes lenient. Ano po yun, sir? Nakadepende sa discretion
ng mga nagpapatakbo ng batas. Urban industrial, yan po, goods and services. Sabi na, they do not need government interference. They codify the laws and prescribe good behavior. Ang pulis, nagkaroon ng specialization paano maghawak ng krimen, paano mag-imbestiga ng krimen. At ang punishment is now governed by incentive and disincentive. Yan po, urban industrial. Kaya pag tinignan mo, yan po tayo nagpapatay. Bureaucratic society. Ito na po yung modern post-industrial society. Ano po yun, sir? Yan po. Lugi tayo. Technique and technology na po. Technique and technology na po ang nag-govern sa bureaucratic society. Tayo na po yan ngayon. Although, ang pagkukulong, doon pa rin tayo nasa urban industrial society. Pagkatapos po, tingnan ito, nandiyan na po ang political crime, nandiyan na po ang terrorism sa bureaucratic society. The US perhaps only 8 other nations fit the bureaucratic system. Ang Amerika po ay di yan nagpipit. Kasama po ng Singapore, yung po malalawak na bansa. Bakit po, sir? Sa Singapore, hindi ito kinakuha. Sa Amerika po, ikukulong ka, hindi sa kulungan. But, ang gagawin po sa iyo ay lalagyan ka ng gadget para ikaw ay i-monitor at hindi ka makapunta sa iyong pupuntahan na bawal. Monitor ka na po. Okay. Pero, sa kanila, ang overcrowding sa kulungan na pabawasan. Saan po yung present sa kulungan? Kasi it requires the use of technique and technology. Yan po ang bureaucratic society. Then, Philippine Center, huli na po ito. Philippine Center on Transnational Crime. Ano po yun, sir? EO number 62. Hindi pa po ito nawala sa exam ninyo. Ang PCTC. Shortcut po yan, PCTC. Saan po naroong opisina? Office of the President. Office of the President. Ano po yung purpose nito? Yan po, use of modern information and telecommunication. Central base po ng information and communication among government agencies about what? Criminals, methodologies, methods po ay modus operandi, arrest and conviction. On what? Transnational. Transnational yan po. Yung krimen, nangyayari sa ginagawa sa ibang bansa, ang epekto na sa kabilang bansa. Yan din ang krimen na krimen sa Pilipinas, pumupunta sa lapit na bansa, krimen pa rin. Yan po ang transnational crime. Yan po, pakitandaan po nito, ito po'y isang interagency na organisasyon. Interagency po yung iba't ibang bahagi ng organisasyon ng gobyerno, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Department of Labor, ano po magkakasama dyan? Sila po magkakasama dyan. To prevent what? To prevent Filipinos from being a victim of transnational crime. To prevent transnational crimes in the Philippines or for the Philippines, sabi po dyan, not to become a hub. Hub is sentro ng operation ng transnational crime. Yan po ay siyang tinitingnan nito. Kasi common din yan ngayon sa Pilipinas.
Nandito nang i-scam, ang biktima taga ibang bansa. Ang masakit, hindi pa Pilipino nang i-scam, foreigner din. Bakit po, sir? Mas maluwag kasi sa Pilipinas. Nandiyan po yung NALEC, National Law Enforcement Agencies na pinabanggit niya. Pakitandaan po, yun pong PAOCC, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Liwanag po yan. Sinusupervise po yan ng DILG, who is the Vice Chair. Ang Executive Director ay President, so the President po ay DILG. Yan po ang DILG Secretary. 22 National Law Enforcement Agency. Maliwanag po ha, under the office. Pinamumunuan po yan ng President. Yun pong PCTC. Yan po ang 22 ahensya, PNP, NBI, DOJ, Anti-Money Laundering Council, Central Bank yan, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Department of Bureau of Internal Revenue, Dangerous Drugs Board, Department of Finance, Tourism, Department, the Philippine Center on Transnational Crime, PIDEA, OMB, Optical Media Board, Philippine Coast Guard, Philippine Overseas Employment, Ports Authority, Postal Corporation, Anti-Organized Crime Commission, SEC, Office of Transportation Security. Sila po ang 22 na bumubuo sa ating tinatawag na Philippines National Law Enforcement Agencies or NALEC. Ako'y NALEC. Nag-i-exist po, opo, nag-i-exist yan. Hanggang sa ngayon, bahagi po yan ng ating Philippine Transnational Crime. Yan po, PTC as Interpol in city. Maliwanag po ha. PCTC as Interpol in city. Therefore, ang PCTC po ang nag-a-act na National Central Bureau ng Interpol. Kasi siya po ang gagawa ng tungkulin ng NCB sa Pilipinas. National Central Bureau ng Interpol. Okay. Binanggit na po natin ito yung pong mga Interpol Red Notice. Okay. Then PCTCS Interpol, yan po ang kanyang trabaho. Visa Check, Lost Passport Project, Fugitive Search Project. Nandyan po ang Interpol. Binanggit ko na po sa iyo yan. Hindi ko na po kakunin ang yan. 196. Ito po yung 194 last year ito. Kaya ngayon po, after 2023, 196 na po, hindi na po 194. Nataas po kasi maraming pong bansa nasama dito. Then, each Interpol may NCP. Sa Pilipinas po, PCTC. Philippine Center on Transnational Crime ang nag-a-act at NCP for National Central Bureau. Pakitandaan po ang salita, 4. Arabic, English, French, Spanish. Safe po, safe. Spanish, Arabic, French, English. Then Commission for the Control, at pinagkita rin po natin yan. Ito po yung mga notice niya, red notice. Yan po yan. To locate and arrest. Tinak po keyword. Blue notice, additional information about person's identity in relation to crime. Green notice, yan po tumutukoy sa criminal offenses. Sabi po dyan, about person who have, ay ano po yan sir, katulad din po nito, to locate and to warn. Public warning. And then, nandiyan po ang UN, Interpol UN National Security Council Special Notice. Sa tao po
na nabigyan po ng sanksyon o kaya po bansa na nabigyan ng sanksyon. Yan po yun. Yellow notice, locate po, locate missing person, open minors. Black notice, unidentified dead body. Orange po, sir, yan po, to warn an event, a person or an object. Yan po, representing serious and imminent threat to public safety. To public safety. And then, purple notice po ay modus operandi. Yun po tatandaan mo. Modus operandi, object, devices, concealment method, yan po yan. Interpol, binigit na po natin ito. Dito po, pakitandaan po, i-focus ko na lang po yung sa leadership. Ilan lang po siguro, mga 3 o 4 po na bahagi lang yun po ganito. Yun pong about leadership, mga uri ng leadership. Yun lamang po naman tinatanong dyan. Sino yung autocratic? Sino democratic? Sinong pre-reign? Anong epekto ng leadership? Yun lang po isasama ko. Ano po, pakibukas. We will just meet. Meeting lang po tayo. Ibibili na ako sa inyo. Bukas po, kayo pupunta doon sa Lucena. Pakitandaan lang po na rin ha. Bukas po ay may pasok pa. Matraffic po sa dadaanan. Huwag po kayong aalis ng mga alas 2, alas 3, gabi na po kayo dadalito. Kasi may pasok po bukas. Kung yun po Sabado, okay po sana yun. Ay bukas po ay Huwebes pa lang. Then, doon po tandaan din po ito, sa Biyernes, ang taga-Dalubhasaan, agahan po ninyo kasi matraffic po sa lugar na yan. Pero pagka po doon sa Lucena City National High School at saka po doon sa PRC, hindi po masyadong matraffic yan. Kung kayo ay hindi regular na biyahe, kundi kayo ihahatid ng direktador. Pag regular na biyahe, mas matraffic po dyan kaysa papunta ng Dalubhasaan. Warning ko lang po sa inyo. Nakapost na po ito. Itong lecture natin ito, nakapost ito. Pero yung dagdag po, ibibigay ko po yung sa inyo. Okay na po. Kasal po tayo. Sana yung natutunan niyo sapat para kayo po kasa. Thank you po. And good afternoon. And good morning po to everybody. 10:30 po ngayon.